Papa Dudut. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Gusto ko lang sanang ihabol ang love story ko para sa araw ng mga puso na sigurado akong inyong kagigiliwan. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shona. 37 years old na at dating hotel receptionist. Nakatira ako sa La Union at sa taong ito ay nakatakda na kaming lumipat sa Canada kasama ang aking unika iha. Bago pa man namin lisanin ang Pilipinas ay nais kong i-share ang kwento ko sa inyo. Bilang avid listener ng Barangay Love Stories, isa ito sa mga mami-miss ko kapag nasa Canada na kami. Kaya hiling ko na sa huling pagkakataon ay kwento ko naman ang mapakinggan ko sa inyong programa. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid, Papa Dudut. Lahat kami ay pawang kababaihan kaya naman aware na ako sa kung gaano kahirap pagkatiwalaan ng mga kalalakihan pagdating sa relasyon. Naging saksi kasi ako sa mga sunod-sunod na heartbreaks ng mga kapatid ko noong sinubukan nilang pasukin ang pakikipagrelasyon. Maging ako rin naman. Dumana sa ilang heartbreaks at ang mga bagay na yon ang isa sa mga rason kung bakit mas natuto akong pumili ng mga lalaking papapasukin ko sa buhay ko. 3 beses akong nasaktan dahil nagmahal ako ng maling tao. Ang unang heartbreak ko ay noong nasa college ako kung saan ay naging side chick ako ng isang lalaking playboy nang walang kaalam-alam. Pangalawa ay isang office romance na akalain mong straight out of a K-drama. Pero sa huli, for fun lang pala yung nangyaring relasyon namin dahil bored daw yung lalaki sa work. Ang pinakahuli at ang pinakamasakit na sigurong heartbreak ko ay mula sa pangatlo kong boyfriend na minahal at pinagkatiwalaan ko ng sobra. Naghiwalay kami noong nalaman kong may kahati pala ako sa kanya. Nalaman ko kasi na sa loob ng mga taong pagsasama namin ay pumatol pala siya sa bakla, Papa Dudut. Shona, okay ka lang? Ha? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Nabalitaan ko kay mama yung nangyari. Hiwalay na kayo ng boyfriend mo? Si mama talaga. Oo, wala na kami. Anong nangyari? Bakit kayo naghiwalay? Mahabang kwento, wag yun ang alamin. Makikinig ako kahit abutin pa tayo ng ilang araw. Umusog ka dyan, tatabi ako. Sandali lang, hindi tayo kasya dito sa upuan. Kasya tayo. Alisin mo kasi ang throw pillow dyan. Ayan, see? Kasya. So go, magkwento ka na. Anong nangyari? Ayoko muna magkwento. Hindi pwede. Kailangan mong ilabas yung nararamdaman mo ngayon. Kung sosolohin mo lang yung nararamdaman mo, hindi mo kakayanin. Ako, maniwala ka sa akin. Sige na, ate mo ko. Kaya i-share mo sa akin yung pinapasan mong sakit. Gusto mo ba talaga makihati sa sakit o baka gusto mo lang makichismis? Siyempre kasama na yun. Joke lang. O sige na, ano ba kasing nangyari? Baka naman pwede pa nating maisalba yung relasyon ninyo. Hindi na pwedeng isalvage tong relasyon namin. Sirang-sira na yung tiwala ko sa kanya at kahit ano pang gawin niya, hindi na mabubuo ulit yung tiwalang yun. Bakit? Nagloko ba siya? May ibang babae ba siya? May iba na siya, pero hindi babae. O ano? Lalaki? May ibang lalaki yung boyfriend mo? Oo, may lalaki siya ate. Ano? Teka. Sinasabi mo bang bakla yung boyfriend mo? Oo nga, paulit-ulit. Siyempre, gusto ko lang i-confirm. Sure ka ba rito? Kasi baka naman nagkakamali ka lang. Hindi naman siya mukhang bakla eh. Nahuli ko siya mismo, caught in the act sa isang parlor.
Nadatnan ko siyang nakababa yung shorts niya habang niluluhuran siya ng parlorista na... Oo, wag mo na i-detalye. Gets ko na. My gosh! Shona, totoo? Saklap, no? Never pumasok sa isip ko na magagawa yun ng boyfriend mo. Pero sandali lang. Ano namang ginagawa mo sa parlor na yun? Tambayan kasi nila yung parlor na yun kasi malapit yun sa workplace niya. Gusto ko sana siyang i-treat ng dinner bago siya pumasok sa trabaho kaya pinuntahan ko siya sa bahay nila. Ang sabi sa akin ng nanay niya, lumabas na raw siya para mag-work. Eh di, pinuntahan ko siya sa work niya. Pagdating ko doon, hindi pa raw siya dumarating, sabi ng manager. Nabanggit ng katrabaho niya na baka nakatambay siya sa parlor. Ayun, pinuntahan ko yung parlor na tinutukoy niya tapos doon ko na nakita yung kahalayang ginagawa nila. So anong ginawa mo nung nakita mo sila? Siyempre nandiri ako kaya umalis ako agad. Hinabol niya ako para mag-explain pero hindi ko na siya pinansin. Hindi mo siya binigyan ng chance para magpaliwanag? Anong paliwanag pa bang magsasalba sa kadugyutang ginawa niya? Pero sana pinakinggan mo man lang kung bakit niya nagawa yun. Nag-message siya sa akin. Kailangan lang daw niya ng pera kaya siya kumapit sa bakla. Pinuntahan ko yung bakla sa parlor. Tinanong ko siya kung gaano na nila katagal ginagawa yun. 1 taon na raw. Grabe! Yuck! Nakakadiri! Pero alam ba nung bakla na may girlfriend yung tinitikman niya? Oo, at yung bakla pa yung matapang ha. Hindi ako confrontational na tao. Hindi ako marunong makipag-away kaya ang ginawa ko, hinayaan ko na lang sila. Nakipaghiwalay na lang ako. Dapat lang! Hindi ko ine-expect ha na matindi pala yung pangangailangan ng boyfriend mo. Kailangan talagang kumapit sa bakla para magkapera. Hindi ko nga rin alam na may financial problem pala siya eh. To think, napakarelihiyosong tao pa naman ng pamilya niya. Iba rin pala yung sakit, no? Lalo na kapag nalaman mong bakla yung side chick. Parang, ano ako? Hindi ako sapat, ganun? Ay, hayaan mo na yung taong yon. Kung gusto niyang mamakla, di mamakla siya. Ang mahalaga, nakatakas ka na mula sa panluloko niya. Sige, iyak mo lang yan. Ang hirap maloko. Parang wala lang sa kanya yung 5 years na pinagsamahan namin. Ganun lang kasimple yun para sa kanya. Kaya niyang sirain yung relasyon namin para lang sa pera. Kung mas mahalaga ang pera para sa kanya kesa sa'yo, hindi kanya deserve. Masakit pero ang mahalaga ngayon, wala nang taong nanluloko sa'yo. Mahirap tanggapin na natapos bigla yung 5 years ng pagsasama nyo. Pero it's for the better, maniwala ka. Ang mahirap sa breakup lalo na kung nanggaling kayo sa isang mahabang pagsasama ay ang mga naiwan itong alaala. Hindi masakit na hiwalay na kayo, masakit dahil patuloy mong naaalala ang masasayang memories na pinagsamahan ninyong dalawa. Katulad na lamang nung huli kong ex. Matagal bago ako nakamove on mula sa kanya at siya ang may tuturing kong pinakamasakit na hiwalay ang nangyari sa akin. Dahil nagkaroon na kasi kami ng daily routine. Nagtatrabaho siya bilang graveyard shift sa isang fast food at pagkatapos ng duty nito ay lagi niya akong tinatawagan sa umaga para gisingin ako. For the past years, siya ang nagsilbing alarm clock ko. Kada linggo naman ay sinasama niya ako sa church nila para makiservice dahil anak siya ng isang church worker. Siya ang dahilan kung bakit mas napalapit ako sa Diyos at natutong maging relihiyoso. Sa mga importanteng araw ng buhay namin katulad ng birthday, anniversary at Valentine's Day, palagi kaming lumalabas noon para mag-food hunting ng mga bagong bukas na restaurant at mga trending na kainan. Gumagawa pa nga kami ng sarili naming reaction video at food review for our own consumption. Sa loob ng 5 taon ay naging parte na ng bawat araw ko ang ex kong yon. Bawat lugar, bawat gawain, pati bawat meme sa Facebook ay meron akong alaala niya. Sa pagkawala niya ay hindi ko na alam tuloy kung papaano ko pa ipagpapatuloy ang mga susunod na araw ko na wala siya. Maraming natapos na routine ko noong naghiwalay kami at isa yon sa mga bagay
na nami-miss kong gawin, Papa Dudut. Ate, nandito ka ba sa kusina? Shona, sakto, halika rito. Bakit? Maupo ka, may ipapakita ako sa'yo. Ano naman to? Anong gagawin ko dyan sa magazine? Check mo sa page 15. May mga bagong sikat na hairstyle dyan na pwede mong pagpilian. Baka gusto mong magpagupit. Bakit naman ako magpapagupit? Siyempre, broken ka. O hindi ba kapag broken tayong mga babae, ang unang ginagawa natin para ipakita na naka-move on na tayo mula sa past relationship natin ay magpagupit? New hair, new me. Ganon. Uso pa ba yun? Para saan? For validation? Para lang masabing moved on na ako? Of course, ayaw mo ba? Salamat na lang pero happy and contented na ako sa buhok ko ngayon. Hindi ko babaguhin ang hairstyle ko para sa lalaki, no? Pati ba naman yun, lalaki pa rin ang magiging rason? Magpapagupit ako kung kailan ko gusto. Okay, chill. Suggestion lang naman eh. Pero kung ayaw mo magpagupit, may plan B naman ako. Ano naman yan? Ikaw talaga ate, dami mong pakulo. Supportive ate lang. O, diyan ka lang ha. Kukunin ko lang dito sa microwave yung niluluto ko. Ayan. Big Mac? Oo. Di ba comfort food mo yan? Nabasa ko online na nakakatulong sa pag-move on ang pagkain sa mga comfort food ng isang tao. Parang stress eating, ganon. Sa dami ng pwedeng pagkain ihain, Big Mac pa talaga? Oo, bakit? Ate, hindi mo alam ang kwento kung bakit naging Baked Mac ang comfort food ko. Bakit nga ba? Diyan kami nagkakilala ng ex ko. Nagunahan kami sa pagkuha nung natitirang Baked Mac sa isang convenience store nun. Doon na nag-start lahat. Ay, sorry. Hindi ko naman alam na may kwento pala yung Bake Mac na yan. Naku sayang, masarap pa naman to. Kasi pinatungan ko ng bechamel sauce tsaka niluto sa oven. Sige na, amin na. Sayang naman yung effort mo. Ayan, o sige, pagsaluhan natin to. Palitan natin yung memory mo sa Bake Mac. Simula ngayon, kapag Bake Mac na ang pinag-uusapan, itong araw na to ang maaalala mo. Salamat. Ate, may tanong ako sa'yo. Oh, ano yon? Paano ka nakalimot mula sa heartbreak mo nun? Paano mo natanggap yung nangyari? Ako? Paano nga ba? Kung hirap sagutin yan eh kasi maski ako, hindi ko rin alam kung anong ginawa ko noon. Siguro, niyakap ko na lang yung sakit. Hinayaan kong masaktan ako. Hinayaan kong maramdaman ko yung sakit ng hiwalayan namin. Tapos, nasanay na lang ako sa sakit. Tayo naman kasi parang may sariling immune system din yung emotions natin eh. The more na nararamdaman natin yung pain, the more na gumagawa ng paraan yung utak natin para ma-immune tayo sa sakit. So dapat hayaan ko na lang yung sakit na nararamdaman ko ngayon? Oo. Wala ka namang ibang choice. Wala namang pain reliever para sa mga ganyang klaseng sakit eh. Kung meron, edi sana wala nang takot ma-broken heart kapag nagkataon, 'di ba? Gaano katagal? Ilang araw ang kailangan kong danasin bago ako masanay sa sakit. Hanggang sa matanggap mo na ang totoo na wala na kayo, na hindi siya para sa'yo. Ang hirap. Madaling magpanggap na okay lang pero mahirap tanggapin na hindi pa ako okay. Alam mo kung ano ang isang bagay na natutunan ko sa pag-ibig base sa mga heartbreak ko? Ano? Na huwag habulin ang pag-ibig. Huwag mo tong hanapin. Kasi malaki ang magiging chance na sa maling tao ka mapupunta. Paano mo naman nasabi? Hindi naman natin alam kung tama o mali yung pipiliin natin eh. Sa huli na lang yun nalalaman. Kaya nga sabi ko huwag habulin. Hayaan mo lang siyang kusang dumating. Kasi ang pag-ibig, gagawa yan ng paraan para mahanap at mapunta ka sa tamang tao. Di ba nga ang bawat kandado may sari-sariling susi yan? Kung hindi ikaw ang makakapagbukas nun, ibig sabihin, hindi ikaw yung susi. Hindi ko gets. So ano, tutunganga na lang ako dito hanggang sa dumating yung tamang tao para sa akin? Hindi naman. Ay basta ang hirap kasing i-explain. Sigurado naman ako na one of these days, maiintindihan mo rin yung ibig kong sabihin. Sa ngayon, focus ka na lang muna sa sarili mo.
Wala naman ako ibang bibigyan pa ng focus kundi sarili ko lang eh. Oo nga naman. Oh, kumain na nga lang tayo. Mabuti pa nga. Ayaw mo talaga magpagupit? Ayoko, hindi mangyayari ang gusto mo. Okay, bahala ka. Hindi ko gets noon si ate sa mga advice na ibinibigay niya sa akin. Naniniwala kasi ako na ang pag-ibig ay dapat tinatrabaho. Hindi ito basta na lamang kakatok sa pinto mo para magpakilalang siya na ang forever mo. Tao mismo ang gagawa ng sarili nilang forever at hindi ito dapat nakaasa sa tadhana lang. Pero kahit na ganoon ay sinunod ko ang sinabi ng ate ko na huwag na munang maghabol sa pag-ibig. Kaya siguro ako napunta sa mga maling tao ay dahil pinipilit ko ang pag-ibig para sa taong hindi naman pala para sa akin. Hindi naglaon ay natutunan ko rin namang kalimutan ng ex kong yon. Nakagawa ko ng panibago kong mundo nang wala siya. Akala ko mahirap nung una pero kapag natanggap mo na ang katotohanan ng hindi dapat, iniiyak ka ng isang taong manloloko ay madali na lang kalimutan ang lahat. Ibinaon ko sa limot ang past experiences ko at iniwan ko sa utak ko ang mga aral na natutunan ko. Taon ang dumaan, naging strong and independent woman ako na hindi umaasa sa lalaki. Ako na mismo ang gumagawa noon ng sarili kong kaligayahan. Sinanay ko ang sarili kong maging single sa puntong hirap na noong makaporma ang mga lalaking gusto kong ligawan. Dahil sa mga sugat sa puso ko ay naging mapili ako. At hindi basta-basta tumatanggap ng mga lalaking hindi naman worth it ng mga oras ko. Hanggang sa isang araw, isang lalaki ang dumating sa buhay ko at ang puso ko na matagal nang namamahinga ay muling tumibok para sa isang tao. Luis ang pangalan ng lalaking muling nagpatibok ng aking puso, Papa Dudut. Kung sa mag-ina, may tinatawag na lukso ng dugo, sa akin naman ay parang lukso ng pag-ibig ang nangyari noong nakita ko si Luis, Papa Dudut. Una ko siyang nasilayan sa trabaho ko bilang receptionist sa isang hotel sa San Fernando, La Union. Noong mag-check-in siya doon kasama ang ilang kaibigan. Sa kanya unang nabaling ang tingin ko dahil sa kakaiba nitong tangkad na parang aabot ng mahigit 6 feet. Maputi din siya. Pinakamaputi sa kanilang magkakaibigan. May arm tattoo ito at kahit nakasuot ng cap ay kitang-kita ang chinito features nito sa mukha niya. Aminin ko na unang kita ko pa lamang sa kanya ay attracted na kaagad ako sa kanya pero hanggang attraction lamang yon, Papa Dudut. Never ako nag-assume o nagkaroon ng delusion na magiging close kaming dalawa. Katulad ng ibang guest, hahangaan ko lang sila pero agad ding makakalimutan kapag nag-check out na sila. 5 araw na nagstay ang grupo nila Luis sa La Union matapos silang magbakasyon dahil Holy Week noong time na yon. Sa ikalawang araw ng stay nila ay nagkaroon kami ng interaction ni Luis. Matapos itong mag-request ng housekeeping services sa kwarto nila. Pupunta raw sila sa Ilocos that time at gusto nilang pagkabalik nila ay malinis na ang kwarto nila. Ang unang impression ko kay Luis ay napaka-sweet nitong magsalita. May pagka-feminine gumalaw pero malakas pa rin ang appeal. Hindi ko alam kung bakit sobrang attracted ako sa kanya that time. Pagka-uwi ko sa bahay noong araw na yon ay agad ko siyang hinanap sa social media, Papa Dudut. Uy, Shona, sino yan? Sino yung tinitingnan mo sa Facebook? Ang talas talaga ng mata mo. Nakita mo pa tong ginagawa ko ay nakapatay na nga yung ilaw. Mabilis tong mata ko, lalo na sa mga taong cute. At saka ang laki kaya ng screen ng laptop mo. So sino ba yan? Manliligaw mo? Hindi. Halika rito. Stalk natin profile niya. Sino nga? In fairness, ang pogi ha. Pogi, no? Guest namin sa hotel. Akala kong artista nung una eh. Hindi siya artista? Ang kinis ng mukha oh.
Hindi. Sinearch ko yung pangalan niya online pero walang lumabas na kung ano tungkol sa kanya. Kung artista to, dapat marami ng post sa social media tungkol sa kanya. At paano mo naman nalaman ang pangalan niya? Hello! Hotel receptionist ako. Ako nag-check ng ID niya nung nag-check-in sila. Ay, kaloka ka! Hindi ba bawal yun? For personal consumption lang naman, hindi ko naman ipagkakalat yung info niya. Iba ka rin gumalaw, no? Na-add mo na ba siya? Hindi pa. Nahihiya ako eh. Uy, bakit naman? Add mo na, dali! Ayoko. Tingnan mo nga, mukhang burgis. Burgis? Oo, in short, anak mayaman. Tamo, branded ang mga damit. Tapos, kung saan-saan na nakapasyal. Masyado siyang mataas para sa akin. Kutis pa lang. Halata na yung langit lupa naming pagitan. Ia-add mo lang naman kung saan na nakarating yung pag-iisip mo. Paano mo naman nasabing burgis yan? Patingin nga. Tingnan mo to. Check mo kung saan siya kumakain. Hindi ba mahal tong steakhouse na to? Tingnan mo. Trip lang niyang kumain doon. Ay, oo nga. Sinilip ko one time yung menu nila dyan. Grabe, nalula ako sa sobrang mahal na mga pagkain. Isang subo mo, isang sahuran agad ang nawala. So sabihin mo ngayon hindi yan rich kid. Well, kung sa bagay, sa mukha pa lang, halata namang yayamanin tong lalaking to. Paanong itsura niya sa personal? Pareho lang din ba sa pictures? Mas cute siya sa personal. Maliit yung ulo tapos matangkad. Pero kung ako sa'yo, huwag mo na tong pangarapin. Parang malabo kayong magkaroon ng chance oh. Kahit nga sa imagination, baka mahirapan pa kayo. Sira! Hindi ko naman yung pinapangarap. Na-curious lang ako sa kanya, kaya ako napastok. Pero aminin mo, umaasa ka no? Kung makapagsalita, ikaw din naman napogian sa kanya eh. Napugian lang pero hindi naman ako naging delulo agad. Ako rin naman. Asus, kunwari ka pa. Tingnan mo, may aso rin siya. Hoy, wag mong iniiba yung topic. Sinabi ko lang na may aso siya. Kita mo, pati aso yayamanin ng itsura. Pero alam mo kung sino pa yung mga mapost sa social media? Sila yung karaniwang maraming issues sa buhay. Bakit naman? Kasi ang mga mayayaman, hindi nila kailangang ipagkalat na mayaman sila. Hindi mapost yung mga taong madatong talaga. Karamihan sa mga naglipa ng rich kid dyan sa Facebook, mga social climber lang yan. Kailangan nilang mag-post for validation para ma-feed yung delusion nila na mayaman sila. Hindi naman siguro ganun si Luis. Parang legit naman na mayaman siya kasi sa pananalita pa lang, alam mong may kaya na eh. Paano ba magsalita? Konyo? Medyo. Oo, ganyan yung mga feeling rich. Pero puro lubog pala sa utang. Hindi naman yung typical na konyo na katulad sa mga palabas sa TV. Nagtatagalog din naman siya pero may mga English words lang na naisisingit. Talagang nangangatwiran ka pa para sa kanya ha? Lakas yata ng tama mo sa kanya ha? Sinasabi ko lang naman kung ano yung na-experience ko. Pero in fair, kung bet mo siya, go ako. Hindi naman kita pipigilan. Basta alalahanin mo lang yung sinabi ko. Huwag maghabol. Hindi ka aso. Oo na, as if naman may chance kami. Malay mo naman. Hindi naman nabago yung rich man, poor woman love story eh. Nangyayari din naman yun sa totoong buhay. Ano, add ko na ba? Kasasabi lang na huwag maghabol eh. Hindi naman yun paghahabol. Paano kami magkakakilala kung hindi ko siya i-add? Destiny will provide a way. Maghintay ka lang. 5 days lang talaga sila rito at nangangalahati na sila. Paubos na yung time ko. Bahala ka. Basta sinabihan na kita. Tuwing naka-duty ako ay para akong tagahanga noon na laging nakaabang sa lobby ng hotel at umaasang makikita ko ulit si Luis. Nakabantay din ako sa telepono dahil baka bigla siyang tumawag para mag-request ng kung anuman ang kailangan nila. Nag-overtime pa nga ako noon sa trabaho para lang maabangan ko ang grupo nila. Kaso nga lang sa mga sumunod na araw ay hindi ko na ulit nakita pa ang anino nito. Lagi kasi siyang nasa labas kasama ang mga kaibigan nito at saka na lamang sila umuuwi sa hotel kapag gabi na para matulog, maligo at magpahinga. Naintindihan ko naman yon dahil nasa La Union sila para mag-relax at mamasyal. Hindi para mamalagi sa hotel nila. Akala ko noon ay hindi na ulit kami magkikita ni Luis, kaya itinoon ko na lamang sa iba ang atensyon ko.
Actually, nawala rin siya sa isipan ko simula noong hindi ko na siya nakita pa. Isa pa ay hectic noon ang schedule namin dahil nga sa pagdagsa ng mga turista gawa ng Holy Week. Ang hindi ko inaasahan, pagtatagpuin din pala kami muli ng panahon dahil sa huling araw nila sa kanilang bakasyon. Pauwi na ako sa trabaho ko noon at inaantay si Ate Cindy para sunduin ako. Noong nagkita ulit kami ni Luis. Umuulan noon at wala akong maparang tricycle na masasakyan kaya nagpasundo ako kay Ate Cindy. Habang nanonood ako ng video sa phone ko, isang grupo ng magkakaibigan ang dumating. Napalingon ako sa kanila dahil medyo maingay sila. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ko noong ma-realize ko kung sino sila. Sila ang mga kaibigan ni Luis, Papa Dudut. Agad na hinanap ng mga mata ko si Luis at noong mahanap ko siya ay hindi ko maiwasang mapangiti. Sobrang cute niya kasi. Napaka-perpekto ng mukha nito at sa ang anggulo mo man siya tingnan ay pogi pa rin. Habang pinagmamasdan ko siya, ang kilig na nararamdaman ko ay napalitan ng kaba noong na-realize kong nakatingin din pala siya sa akin at naglalakad na palapit sa pwesto ko. Miss, pwede ba mag-smoke dito? Ha? Yes, yes. Oh, pwede. Pwede ka mag-smoke dito. Thanks. Wait pala. Doon ka na lang po siguro sa gilid, sir. Baka mapagalitan tayo ng guard kapag nakita ka ni. Nandito kasi tayo sa may entrance. Okay, sorry. Pwede na ba ako dun banda? Dito na lang po kayo. May alam akong spot na tago. Okay. Sunod po kayo sa akin. Malayo ba? Hindi naman po. Dito lang po sa may gilid. Kahit dito na po, pwede na. May mga halaman naman dyan eh. Hindi ka na makikita. Wala ba kayong smoking area? Wala po eh. Minsan nga, dyan na lang sa gilid-gilid naninigarilyo yung iba. Naiwan po yata kayo ng mga kaibigan nyo. Pumasok na sila. It's alright. Nagpaalam naman ako sa kanila na mag-smoke lang ako saglit. Kailangan ko to kasi napagod ako sa pinuntahan namin eh. Mukhang marami po kayo napasyalan ngayon ah. Yes, nag-grape picking kami sa may Bewang? Hindi ko na maalala yung pangalan ng lugar. Sa Bawang. Opo, maraming grape farm doon. Sakto in season ng grapes ngayon. Yeah, kaso not my cup of tea. Kung ako yung masusunod, mas gusto ko mag-chill na lang sa tabi ng dagat. Ay, sana. Sa San Juan na lang kayo nagpunta. Pwede pa kayo mag-surfing doon. Yeah, dun yung unang pinuntahan namin nung first day namin dito. Kaso yung ibang friends ko gustong libutin tong buong La Union. No choice naman ako kasi iisa lang yung ride namin. Sa bagay. Mahirap nga rin namang magsulo, lalo na kung iba yung gustong gawin ng majority ng group. I know. Kaya nga mas gusto ko talaga mag-solo na lang kapag namamasyal ako. I can do whatever I want kapag mag-isa lang ako eh. Pero hindi ba malungkot kapag mag-isa ka lang na nagta-travel? Hindi naman. Kung nasanay ka na mapag-isa, hindi yun issue. Actually, mas na-enjoy ko nga yung travels ko kapag mag-isa lang ako. Walang inaantay, walang kahati sa decisions, etc. Pwede kong gawin lahat ng gusto kong gawin whenever I'm alone. May point nga naman. Pero ako kasi, masanay ako na may kasama ako, lalo na't bopols ako pagdating sa mga direksyon. May mga online maps naman. Sa panahon ngayon, mahirap nang maligaw. Tsaka kapag traveler ka, madali lang maghanap ng lugar kapag marunong ka makipag-usap sa locals. Ayun yung problema. May social anxiety ako minsan eh. Talaga? How come naging hotel receptionist ka kung may social anxiety ka pala? Nasanay na lang din. Tsaka, hindi naman to yung original na buhay na gusto ko sana eh. Ito lang yung available na trabaho noon, kaya ito yung pinasok ko. Hindi nga related sa hotel industry yung course na tinapos ko eh. So you mean hindi ka nag-HRM or any hotel-related na course? Hindi. Computer science ang tinapos ko. Anong nangyari? Gaya ng sabi ko, ito yung available na trabaho. Tapos, nagtagal naman na ako, kaya tinuloy-tuloy ko na. I see. Sorry, yung ate ko tumatawag. Go ahead. Mauna na rin ako. Baka hinahanap na ako ng mga kasama ko. Okay, sige po. Bye! Bye. Hello, ate. Nasaan ka na? Kanina pa ako nag-aantay dito sa tapat ng hotel. Ate naman, wrong timing ka eh. Aba, ikaw tong nagpapasundo tapos ako pa yung wrong timing?
Di, ganito kasi yun. Kausap ko si Luis ngayon lang. Luis? Yung pogi sa Facebook na ini-stalk mo? Oo, siya nga. Nagyosi siya tapos sinamahan ko siya. Nagtsikahan kami. Shala! Kerengking ka talaga. Uy, wala akong ginawa. Siya yung kusang lumapit, FYI. Talaga? O ano namang pinag-usapan nyo? Basta, kwento ko sa'yo mamaya. Sandali lang, pupunta na ako dyan. Antayin mo ako. Dalian mo, gutom na ako. Inis na inis ako ng time na yon kay Ate Cindy kasi napaka-wrong timing ng dating niya. Kung kailan napapalalim na ang kwentuhan namin ni Luis ay saka naman siya dumating para sirain ang moment namin. Pero kahit papaano ay masaya ako dahil bukod sa nakita ko ulit si Luis ay nakausap ko pa siya at nagkaroon ako ng kaunting background sa buhay niya. Sa naging pag-uusap namin ni Luis, pakiramdam ko ay napakabait niyang tao. Napaka-soft spoken kasi niya. Lagi siyang nakangiti at very approachable at down to earth ang aura nito. Kahit na mukha siyang yayamanin. Dahil sa nangyaring interaction sa pagitan naming dalawa, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para i-add siya sa Facebook na agad naman niyang inaccept. Alam kong binilinan ako ni Ate Cindy na huwag maghabol ng pag-ibig. Pero kung tulad din lang naman ni Luis ang hahabulin ko ay kahit ilang kilometro pa yan ay hahabulin ko siya, Papa Dudut. Oo, medyo maharot ako sa part na yon pero isa lang naman akong hamak na babae na nahulog ang loob sa isang cute na tulad ni Luis. Pag-accept sa akin ni Luis, inintay ko na siya ang unang mag-reach out sa akin para hindi naman masyadong halata na gustong gusto ko siya. Pero noong nakaligot na kakain na ako, ay wala pa ring message sa akin si Luis. Siguro hindi lang talaga siya kasing interested sa akin katulad ng pagkakaroon ko ng interes sa kanya. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa kanya. Kung ano-anong conversation starters na ang pumasok sa isipan ko. Para kung sakaling mag-message ako sa kanya ay worth it naman akong replyan niya. Pero bago pa man ako makapag-isip ng topic na i-message sa kanya ay inunahan na ako ni Luis. Halos magtatalon ako sa tuwa noong nakita ko ang notification sa phone ko kasama ang mensahe nitong hi. Papadudod sa Facebook nagpatuloy ang ugnayan namin ni Luis. Noong gabing yon ay magdamag kaming nagkwentuhan sa kung ano-anong topic na pwedeng mapag-usapan. Pumasok tuloy ako sa trabaho noong araw na yon ng puyat at walang tulog. During shift ay matyaga akong inintay na makita ulit si Luis kaso'y nalungkot ako noong nalaman kong nag-early check out na pala ang grupo nila. At umalis na nang hindi ko man lang namamalayan. Agad ko siyang minessage para itanong kung anong nangyari dahil akala ko ay mag-i-extend pa sila ng 2 pang araw. Gabi na noong natanggap ko ang reply sa akin ni Luis at tumingi siya ng tawa dahil hindi na siya nakapagpaalam. Kadarating lang daw nila sa Manila that time kaya siya late nakapag-reply. Ang rason kung bakit sila maagang umuwi ay dahil nagkaroon daw ng emergency ang isa sa mga kaibigan nila. Hindi man ulit kami nakapag-usap ni Luis ay nagpatuloy naman ang connection namin online. Sa mga sumunod na buwan ay in-entertain namin ang isa't isa. Pero ang pagiging malayo namin ang naging dahilan kung bakit kalaunan ay lumabo rin ang interest namin sa bawat isa. Tumagal ang bawat reply namin sa isa't isa hanggang sa tuluyan ng naputol ang communication namin. Mabilis din naman akong nakamove on mula sa kanya dahil wala namang masyadong nangyari sa pagitan namin. Pero 1 taon nang lumipas ay nagulat na lamang ako noong isang araw ay bigla na lamang ako nakatanggap ng tawag mula kay Luis Papadudut. Grabe, sa panahon ngayon, sobrang hirap na talagang i-maintain yung magandang relationship, no? Oo nga eh. Hindi ko in-expect na maghihiwalay din pala yung celebrity couple na yun. In love sila sa isa't isa dati. Love is not constant, ika nga nila. Hindi palaging ganun kalalim yung pagmamahal mo sa isang tao. May times na nawawala rin yun.
Kaya nasa tao na lang talaga kung ipagpapatuloy pa nilang mahalin yung partner nila. 10 years? Sayang din yun. O bakit? May 20 years nga naghihiwalay pa rin eh. Ang saklap. Ang sakit siguro nun, no? Ang haba-haba ng pinagsamahan nyo para matapos lang ng ganun. Kung pareho naman nilang choice yun, wala tayong magagawa. Siguro hindi na sila masaya sa isa't isa. Kaya the best choice na lang siguro maghiwalay. Sana hindi mangyari sa akin yung ganun. Hindi mangyayari yun sa'yo. Single ka naman eh. Siyempre, kapag nagkaroon na ako ng boyfriend or asawa, hindi ko rin naman gustong matulad sa kanila. Bakit? Ikaw gusto mo ba? Di rin. Kaya dapat ikaw, kapag nakahanap ka ng lalaki, hindi yung mahal ka lang ngayon. Dapat siguraduhin mong mamahalin ka niya araw-araw. Saan ba makakahanap ng ganung lalaki? Ewan ko, swertihan na lang talaga. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh, bakit? May tumatawag sa akin! Oh, alam ko, narinig ko nga. First time makareceive ng tawag? Grabe ka naman makareact. Teka lang! Okay. Sino ba kasi yan? Si Luis! Sinong Luis? Basta, tagal na namin hindi nagkakausap nito eh. Bakit kaya siya tumatawag? Luis? Wala akong maalalang... Shh! Sasagutin ko na siya. Huwag ka na muna maingay dyan. Hello? Luis? Hello, good evening, Shauna. Kumusta ka na? Okay naman ako. Bakit ka napatawag? Nasa work ka ba ngayon? Wala, nasa bahay ako. Day off ko ngayon eh. Bakit mo natanong? Nandito ako ngayon sa hotel kung saan ka nag-work. Teka, nandito ka sa La Union ngayon? Oo, kararating ko lang. Biglaan lang. Hindi kami natuloy sa Baguio ng mga friends ko. Kaya naisip ko na dumiretso na lang dito sa La Union. Oh, I see. Kaso may problema ako eh. Ano yun? Anong problema? Fully booked na raw yung hotel nyo. Sinubukan ko mag-book ng ibang accommodation online kaso wala na rin akong mahanap eh. Marami kasing nagbabakasyon ngayon kasi Pasko. Natry mo na ba sa isang hotel? 3 kilometers from there? Oo, kanina pa ako naghahanap kaso wala talaga eh. Pwede bang humingi ng favor? Pwede bang pa-check kung may available pa sa hotel nyo? Sige na oh, baka lang may available pa. Okay, sige. Susubukan kong tawagan yung naka-duty ngayon. Tatawagan kita ulit mamaya. Okay, thank you very much. Oh my gosh! Nandito si Luis! Sino ngang Luis? Ipakilala mo naman sa akin. Si Luis, yung cute guy na guest ko noon last year. Hindi mo na maalala? Yung Borgis? Oo, siya nga. Ay, sosyal. May contact pa pala kayo. Actually, hindi na kami nag-uusap kaya nagulat nga ako ngayon nung bigla siyang tumawag. Naalala niya pa pala ako hanggang ngayon. O bakit naman daw napatawag? Ano raw ang kailangan? Wala siyang mapag-check-in na hotel. Nagpapatulong siya sa akin. Kaya ka naman pala naalala kasi kailangan ng tulong. Kailangan man niya ng tulong o hindi, ang mahalaga, naalala niya ako. Ay, diyan ka na muna. Tatawag lang ako sa hotel. Talande. Malaki ang ipinagbago ni Luis simula nung huling pagkikita namin. Wala na akong update sa kanya noon at madalang din naman siyang mag-post sa Facebook niya kaya nagulat ako sa bagong itsura nito. Kung noon ay very soft boy ang itsura nito, noong time na magkita kami ulit ay rugged look na siya. Tinubuan ng mga balbas ang mukha nito pero kahit ganoon ay hindi pa rin naman siya dugyot tignan. Malinis pa rin ang dating nito at sa katunayan ay mas nakadagdag pa ng apelyon para sa kanya. Mas lumaki din ang katawan nito na halatang hinulma sa gym. Sa mahigit 1 taon na hindi ko siya nakita ay napakalaki na kaagad ng ipinagbago niya. Kumpara na kung ano noon ay ganun pa rin hanggang noong time na yon. Papadudot dahil Pasko ay maraming bakasyonista sa La Union noong panahong yon. Kaya kahit na anong pakiusap ko sa management ay wala talagang available room sa hotel namin. Ang ginawa ko ay ginamit ko na lamang ang connection ko para ihanap siya ng matutuluyan. May isang hotel kaming nakita na fully booked na rin pero may isang room sila na magiging available na kinabukasan. Agad itong kinuha ni Luis at nagpa siya kaming sa amin na lang muna siya tutuloy sa gabing yon. Gulat na gulat noon ng mga kapatid at magulang ko nang bigla na lamang akong nag-uwi ng lalaki sa bahay. Kung ano-ano ang iniisip nila kesyo buntis daw ako at kailangan ko nang magpakasal.
Mabuti na lamang at inexplain din namin kaagad ang sitwasyon at naalala din ni Ate Cindy kung sino si Luis matapos ko siyang ipakilala. Nang gabing yon ay nagaya si Luis na kumain sa labas para pasalamatan ako sa ginawa kong pagtulong sa kanya. Pagkatapos namin kumain ay nagpunta kami sa tabing dagat para magpahangin. Masarap pala tumambay dito sa beach kapag gabi, no? Oo naman, lalo na dito sa part na walang masyadong tao, malayo sa mga bar. Tahimik, masarap sa pakiramdam. First time ko lang magpunta sa dagat ng gabi. Totoo? Oo. One of the reasons kung bakit nahilig ako magpunta sa beach ay dahil sa sunset. Napakasirin kasi ng moment. Lalo na kapag golden hour na. Yung papalubog na yung araw. Oo, maganda nga yun. Isa yan sa mga bagay na sinuwerte kami dito sa La Union. Araw-araw naming nakikita yung paglubog ng araw. Nakakainggit ka nga eh. Sa Manila kasi, sa sobrang dami ng buildings, pahirapan tuloy makapanood ng sunset. Unless maghanap ka talaga ng lugar, which is hindi ko na nagagawa dahil nga busy din naman ako sa buhay. Kaya ka lagi nagpupunta dito sa LU. Oo. Palawan, Boracay, El Nido. Marami na ako napuntahan. Pero hindi ko alam kung bakit may lugar na sa puso ko tong San Juan Beach. Siguro dahil marami na rin akong memory sa lugar na to. Ako? Ito pa lang yung beach na napuntahan ko. Talaga? Oo, maliban na lang sa 100 Islands nung 3 years old pa lang ako. Hindi ka pa ba nakakalabas ng La Union? Nakalabas na. Marami na rin naman ako napasyalang lugar pero kapag namamasyal kasi ako, nagpupunta ako sa mga lugar na hindi ko pa naranasan o hindi ko araw-araw na nakikita. Sanay na ako sa bundok at dagat dito sa LU eh. Ba't pa ako lalabas para lang mamundok o magpunta ulit sa dagat, 'di ba? Oo nga naman. Alam mo kung bakit mas na-appreciate kong dagat kapag gabi? Bakit? Kung gusto mong dagat dahil sa sunset, ako naman gusto ko ang dagat dahil sa mga bituin. Bituin? Bakit naman? Nakikita mo naman yung bituin kahit nasan ka eh. Kahit wala ka sa dagat. Oo, pero sa lala ng light pollution ngayon, mahirap ng pagmasdan ng kalangitan. Pero dito sa dagat, wala masyadong ilaw. Maliwanag ang langit kaya nagsashine lahat ng stars. Katulad na lang ngayon, oh. Ang sarap mahiga sa malamig na buhangin habang nakatingala. Mika, subukan mo. Higa ka rin. Dito mismo? Oo, bakit naman hindi? Malinis naman tong buhangin eh. Lika, try mong humiga. Tingnan mo, masarap sa pakiramdam. Okay. Ano pakiramdam? Wow. Sabi sa'yo eh. Bigla ko tuloy na miss yung family ko. May core memory ako ng ganito eh. Nakikita mo yung tatlong magkakatabing stars doon? Saan? Diyan sa may right side mo. Ah, oo, nakikita ko na. Yan yung Orion's Belt. Favorite star ko yan eh kasi it reminds me of my family. Yan yung last memory ko with them nung buo pa kami. Bakit? Nasaan ba sila ngayon? Yung mother ko nasa Canada. May sarili na siyang family doon. Yung father ko naman, may sarili na ring pamilya. I think nasa Cebu sila ngayon. Ah, so mag-isa ka na lang ngayon? Kasama ko yung brother ko. May contact pa rin naman kami kay mama. Actually, plan niya kaming kunin sa Canada one of these days. Doon na kayo titira? Oo, pero hindi pa sa ngayon. Marami pa akong gustong gawin dito eh. Tulad naman ng ano? Basta, marami pa. Di pa ako ready na iwan tong Pilipinas. Lalo na tong La Union. Baka gusto mong mag-extend ka ng stay mo rito. Ako magiging tour guide mo para masulit mo yung bakasyon mo. Talaga? Oo naman. Kung gusto mo nga, dito ka na rin mag-celebrate ng Christmas eh. Actually, magandang idea nga yan. Pwede ako mag-extend until Christmas. Total, naka-leave naman ako sa work ko ngayon. Kapag nag-extend ka, iuwi kita sa bahay. Doon ka magpapasko sa amin. Sige, deal. Mag-extend ako rito. Ang bilis mo namang mag-decide. Ako ang nakasama ni Luis sa naging Christmas vacation nito. Nakipag-usap pa ako noon sa mga katrabaho ko para makipagpalitan ako ng schedule para lamang mapagbigyan ko si Luis at para na rin may pasyal ko siya sa buong La Union. Kung kinakailangang umabsent pa ako sa trabaho noon ay gagawin ko. Maganda naman po ang record ko sa work kaya sigurado kung hindi yun problema para sa management. Papadudot isa yon sa mga Paskong hinding-hindi ko makakalimutan. Iba rin pala kasi sa feeling
na i-celebrate ang diwa ng Pasko kasama ang isang estranghero. Sa pamamagitan noon ay nakapag-open up ako kay Luis without judgment. Nakakapagsabi ako ng opinyon ko nang hindi nabibigyan ng mali siya. Bukod doon ay nalibre pa ako ng pagkain at nakapamasyal. Good listener si Luis, pero marunong din siyang magbigay ng saloobin nang hindi nakakainsulto, lalo na kung magkaiba kami ng opinyon. Sa loob ng 3 araw na pamamasyal naming dalawa ay never akong nakaramdam sa kanya ng awkwardness. Very gentleman siya, maalaga at protective. Akala ko noon, ako lang ang nag-enjoy sa pagsasama naming dalawa. Hindi ko alam na maging siya ay nagustuhan din pala ang stay niya sa La Union kasama ako. Kaya naisipan niyang mag-extend pa ng bakasyon hanggang sa Pasko. At dahil wala naman siyang kasamang mag-celebrate ng Christmas noon, ay in-invite ko na lamang siya sa bahay para doon mag-celebrate kasama ang pamilya ko. Doon na niya nakabanding ang mga magulang at kapatid ko, Papa Dudut. Umuwi si Luis bago ang New Year. Pero kahit magkalayo ay nanatili ang communication naming dalawa sa mga sumunod pang buwan. Hanggang sa ang pagkakaibigan naming dalawa ay na-develop sa pag-iibigan. Hindi na lang attraction ang naramdaman ko sa kanya noon dahil cute siya. Kundi may feelings na rin itong kasama dahil sa napakaganda nitong personality. Hindi siguro kayo maniniwala, Papa Dudut, pero ako po ang unang nag-confess kay Luis ng pagmamahal ko sa kanya. Pinag-usapan naming dalawa kung gaano ba kami kaseryoso sa nararamdaman namin para sa isa't isa. At kung kakayanin ba naming magkaroon ng long-distance relationship. Matapos i-consider ang mga pros and cons ng relasyon namin ay nag-decide kaming pumasok sa isang relasyon. Mahirap ang magkaroon ng LDR boyfriend dahil hindi ka makakatanggap ng update sa buhay niya unless siya mismo ang mag-update sa'yo. Pero sa kaso ni Luis, spoiled na spoiled ako sa mga update. Oras-oras ay nagme-message siya sa akin na mga ganap niya at doon ko lang na-realize na napaka-busy pala niyang tao. Maya't maya ang mga pinupuntahan niyang events, work-related man o for personal reasons. Minsan kapag nakakapag-leave ako ay bumibisita kay Luis sa Maynila. Usually kapag nasa Manila ay 2 lamang kami na magkasama. Lahat ay nakaschedule na lakad niya kasama ang kaibigan niya ay kinakancel niya. Para sa akin kaya wala rin akong chance noon na kilalanin ang mga friends niya. Maliban sa mga importanteng tao talaga. Karaniwan si Luis ang nagpupunta sa La Union para bisitahin ako. Mahilig kasi siya sa dagat at ang dagat sa San Juan ang isa sa mga pinaka-paborito niyang lugar. Maliban doon, may rason na raw siya para mag-LU palagi at ako raw yon. Tumagal ng 3 years ang relasyon namin bago dumating ang pinakamalalang pagsubok sa pagsasama namin, Papa Dudut. Shona! Sa wakas nakauwi ka na! Kanina pa kita hinihintay. Hindi ka man lang nag-reply sa mga message ko. But empty yung phone eh. Naiwan ko yung power bank ko kaninang umaga. Bakit? Ano bang meron? Huwag kang magugulat sa ipapakita ko sa'yo ha. May sinend kasi sa aking video yung kaibigan ko. Anong video? Video ni Luis. Luis? Anong klaseng video? Mas maganda kung panoorin mo na lang. Halika rito. Patingin nga. Play mo na. Familiar ba yung lalaking nakaitim? Si Luis yan, di ba? Hindi ko sure. Si Luis yan. Hawig na hawig niya oh. Bakit kanya siya sumayaw? Parang bakla. Kanino ba galing tong video na to? Sandali lang. May mas grabe pa dyan. Antayin mo. Ayan na. Hinahalikan niya yung kasayaw niyang lalaki. Hindi. Hindi si Luis yan.
Baka naman kamukha lang niya yan. Imposibleng si Luis yan. Kahit sa ang anggulo mo tignan, si Luis yung nasa video. Nakita mo ba kung paano siya gumalaw? Daig pa niya yung babae kung gumiling. Grabe makatwork! Sobrang wild! Hindi siya yan. Paano mo mapapatunayan na si Luis yan? Shona, ikaw ang girlfriend ni Luis. Mas ikaw ang nakakaalam kung siya ba yung nasa video o hindi. Hindi nga siya yan, ano ba? Mas magaling ka pa sa akin eh. O huwag kang magalit sa akin. Tinutulungan lang kita para hindi na ulit masaktan yung puso mo. So anong gusto mong palabasin? Na bakla si Luis? Ano ba yung nakita mo sa video? May kasayaw siyang lalaki, di ba? Mas malambot pa sa sex bomb yung katawan niya kung sumayaw. Ang malala, hinalikan pa niya yung kasayaw niya sa harap mismo ng mga tao. Ano sa tingin mo, hindi ba bakla yung ganung asta? Hindi lang yung simpleng halik, Shona. Nilaplap niya yung kasama niya. Tama na! Oh sorry, nadala lang ako. Hindi ko rin naman inaasahan na ganun pala yung boyfriend mo eh. Saan mo nakuha yung video na yan? Sinento sa akin ng kaibigan ko nung college. Naging kaibigan daw niya si Luis nung nasa Maynila pa lang sila. Nagkakilala sila sa bar. O hindi ba mahilig din mag-bar si Luis? Hoy, Shona! Sandali, nag-iisip ako. Pinoproseso pa ng utak ko yung napanood ko. Kung gusto mo, ikaw na lang mismo makipag-usap sa kaibigan kong yon. Kaya raw niyang magbigay ng pruweba na si Luis nga yung nasa video. Bakla ang boyfriend ko? Bakit? Anong klaseng trip to? Pinaglalaroan ba ako ng tadhana? Binigyan ako ng ex na namamakla tapos ngayon, boyfriend na bakla? Siguro mas makakabuti kung si Luis na lang mismo ang kausapin mo tungkol dyan. Mas maganda yung maliwanagan ka. Kung totoo mang bakla siya, bakit ngayon ko lang nalaman? Paano niya naitago yun sa akin? Eh hindi naman kasi ganun kadaling malaman ang sexualidad ng isang tao eh. Masyadong komplikadong bagay na yan. Kasi ang sexuality, hindi naman yan black and white lang. Kaya nga rainbow ang kulay nila, di ba? Kaya nga LGBTQIA+ ang tawag sa komunidad nila dahil maraming klase yan. At kung ano man si Luis sa mga letrang yan, yun ang dapat mong alamin. May mga bakla na halata, may mga bakla na hindi mo aakalaing bakla. Nasa kanya-kanyang gender expression nila yan. Pero kitang-kita sa video kung anong klase siyang bakla. Mas malandi pa siyang sumayaw kaysa sa akin eh. Ibig bang sabihin nung nagpapanggap lang siya sa loob ng mahigit 3 taon na pagsasama namin? Isang video lang yung napanood natin. Katulad nga ng sinabi ko, mas mabuting siya na lang ang kausapin mo mismo tungkol dyan. Tsaka para na rin sa... O teka, saan ka pupunta? Sa kwarto. Hindi nagpa-function ang utak ko ngayon. Gusto ko na lang muna mapag-isa. Nandito lang ako kung gusto mo nang makakausap. Hindi ako naniwala, Papa Dudut, na si Luis ang nasa video. In denial ako pero deep inside alam ko na si Luis ngayon. Sa mahigit 3 taon na pagsasama naming dalawa, memoryado ko na ang pangangatawan nito kahit na nakatalikod pa siya. Nakita ko rin ang vintage na relo na suot nito na regalo pa raw sa kanya ng kanyang ama. Lumubog ang puso ko noong nakita ko ang video. Alam kong siya yon pero ayaw itong tanggapin ng puso ko. Sobrang nalito ako that time. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko dahil sa video. Ayoko mang aminin pero iba ang Luis na boyfriend ko sa Luis na nakita ko sa video. Sinasabi ng utak ko na bading si Luis pero ayaw itong tanggapin ng puso ko. Gusto ko siyang bigyan ng benefit of the doubt. Kaya ako mismo ang gumawa ng investigasyon. Ang una kong ginawa ay kinausap ko ang kaibigan ni Ate Cindy na nagmamay-ari ng video. Nakita raw niya ang pamilyar na mukha sa post ni Ate Cindy sa Facebook noong nagkaroon kami ng family picture kasama si Luis. Tinanong niya kung sino yon at noong ipinakilala siya ni Ate, ay na-realize nito na siya rin ang Luis na naging kaibigan niya noon sa Maynila. Dati raw nakatira sa Manila ang kaibigan niyang yon. Nakilala niya si Luis sa isang bar na catered para sa mga LGBTQ+ community. Nakabuo sila ng sariling circle of friends within the community. Para patunayan ang mga sinasabi nito ay nagpakita pa nga siya ng mga pictures nilang dalawa na magkasama.
Pero ang sabi ng kaibigan ni Ate Cindy ay matagal na raw yung mga video at pictures na yon. 3 to 4 years ago na raw ang mga kuhang yon. At since then ay wala na siyang balita kay Luis dahil bumalik na siya sa La Union para doon tumira. Hindi ko ma-explain kung ano ang naramdaman ko ng mga time na yon matapos kong makumpirma ang lahat. Sobrang nag-overthink ako ng malala sa puntong wala na akong ibang ginawa kundi ang umiyak. Isinend ko kay Luis ang pictures at videos na galing sa kaibigan ni ate. Saka ko pinatay ang phone ko. Barangay Nang Love gabing yun Stories. ay nakatulog Barangay ako na Love basa Stories. ng luha ang unan ko. O Shona, hindi ka pumasok ngayon? Day off ko ngayon. Oo nga pala. Kumusta ka na? Sabay-sabay Nag-usap na nating ba kayo ni pakinggan Luis? ang iyong Hindi kwento pa, ng pero pag-ibig, sinabi ko na sa kanya na buhay alam at ko ng totoo. pag-asa. Ipadala Sinend lang ko sa sa kanya yung video at barangay mga love picture na stories pinadala sa at akin ng kaibigan yahoo.com. Anong sabi niya? Nagustuhan alam. ng iyong napakinggan? Pagkatapos Ituloy ko yan i-send yun via sa kanya live kagabi, stream sa nag-off ako ng phone. Hanggang ngayon hindi ko pa rin binubuksan yung phone www.gmanetwork.com/radio. ko. Kaya naman pala message siya ng message sa akin kagabi pa eh. Nag-message siya sa'yo? Oo, pero hindi ko sinin yung mga message niya. Tumawag din siya pero hindi ko sinagot. Naisip ko na mas mabuting wag na akong makisali sa gulo ninyo. Problema nyo tong dalawa kaya labas na ako rito. Mas mabuti pa nga. Nag-message din siya kanya nanay at tatay. Sinabihan ko sila na may konting pagtatalo lang kami kaya wag na lang nilang pansinin yun. Hindi mo pa ba i-check kung ano yung paliwanag niya? Sure ako nag-aalala na yun sa'yo. Ayoko pa. Natatakot ako sa maaaring sagot niya eh. Paano kung totoo nga na bakla siya? Kung bakla man siya, hindi mo ba siya matatanggap? Bakla siya? Paano siya magmamahal ng isang babae? Hindi natin alam kung anong nilalaman ng puso niya. E paano kung totoo naman pala na mahal ka niya kahit na bakla siya? May mga bakla kaya rin magmahal ng babae ah. Hindi ko alam. Hindi pa ako ready na malaman ng totoo. Shona, Luis, anong ginagawa mo rito? Kailan ka pa dumating? kaninang umaga lang, nung na-receive ko yung message mo tapos hindi na kita makontakt, bumiyahe agad ako papunta rito sa La Union. Naisip ko na mas magandang pag-usapan natin to ng personal. Maiwan ko na muna kayong dalawa para makapag-usap kayo ng masinsinan. Thank you. Hindi mo sinasagot yung tawag ko. Nakapatay yung phone ko. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa'yo kung sakali mang totoo yung nasa video. Totoo yon. Ako nga yung nasa video at pictures na sinend mo sa akin kagabi. So bakla ka nga? I consider myself as pansexual. Yun ang sexual orientation ko. Pansexual? Ano na naman yun? Ang ibig sabihin nun, nagkakagusto ako sa tao, ano man ang kasarian nila. Pero paano yun? Paano nangyari yun? Shona, hindi ako nakabase sa gender ng isang tao. Hindi naman yung gender nila yung minamahal ko kundi yung tao mismo. Whether babae ka man, lalaki, lesbian, trans, kung gusto kita, gusto kita. At ngayon, ikaw yung gusto ko. Ikaw yung mahal ko. Yung lalaki sa video na hinalikan mo, nakarelasyon mo rin ba siya? Oo, ex ko siya. Kasama ko siya noon nung nagbakasyon kami rito nung Holy Week. Siya rin yung reason kung bakit hindi natuloy yung Baguio trip namin noon at mag-isa ako nagbakasyon dito sa La Union nung Christmas. Naghiwalay kami. Ibig sabihin nung nagpasko ka sa amin, kahihiwalay nyo lang nung ex mo? Hindi. Siguro 4-5 months na kaming hiwalay that time. Kung iniisip mo man na ginawa kitang rebound noon, hindi yun yung kaso. Naka-move on na ako sa kanya bago pa man tayo naging close. Shona, alam kong pinagdududahan mo ako ngayon at naiintindihan ko kung bakit. Pero sana wag mong pagdudahan yung pagmamahal ko sa'yo kasi totoo tong nararamdaman ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito ka pala? Hindi ko naman inakala na issue pala yun Para sa akin kasi wala lang yun. Wala lang yun para sa'yo, pero para sa akin big deal yun. Ang hirap lang isipin na yung boyfriend ko may ex na lalaki. Ang hirap tanggapin. Shona, sana naman lawakan mong pag-iisip mo. Sa mundo natin, hindi lang lalaki at babae ang nabubuhay. Alam ko, hindi ko lang inaasahan na ganito yung mangyayari. Ngayong alam mo ng totoo, nagbago na bang tingin mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi pa ako makapag-isip ng maayos ngayon Mas maganda kung hayaan mo na lang muna ako. Kung yun ang gusto mo, bibigyan kita ng space. Pero please,
Huwag mo naman akong iwan. Bumalik sa Maynila si Luis nang hindi naaayos ang pagkakaintindihan naming dalawa. Hirap pa akong tanggapin noon ang katotohanan na bakla ang boyfriend ko. Gusto man niyang magstay pa noon sa La Union noon, ay kinakailangan niyang bumalik kaagad dahil sa trabaho niya. Ganon pa man, kahit galit ako sa kanya, ay hindi tumigil si Luis sa pagpapaliwanag ng side niya. Sinuyo niya ako ng sinuyo at mas lalo niyang pinatunayan sa akin sa mga sumunod na linggo ang pagmamahal niya para sa akin. Oo, Papa Dudut, galit ako sa kanya dahil itinago niya mula sa akin ang totoo, pero sa kabila ng galit kong yon, ay nanatili pa rin ang pagmamahal ko kay Luis. Hindi nagtagal ay unti-unti ko rin namang natanggap ang katotohanan. Bakla si Luis at mahal ko siya kahit na ganon man ang kasarian niya. Tanggap ko ito dahil ganon naman talaga ang pag-ibig. Hindi ito namimili ng itsura, estado, edad at kasarian. Ang importante ay pareho naming mahal at ginagalang ang isa't isa. Nagpatuloy ang relasyon naming dalawa ni Luis. Pagsapit ng 4th anniversary namin ay kinailangan na noon nilang mag-migrate sa Canada kasama ang kapatid nito. Bago siya umalis ay nagpakasal kaming dalawa at nangako siya sa akin na pagdating ng panahon ay kukunin din niya ako sa Canada. Papadudot, ibang LDR na pareho kayong nasa Pinas kesa sa LDR na nasa magkaiba kayong bansa. Mas mahirap ito kesa sa naunang pagsasama namin, pero kahit na ganoon, ay siniguro ni Luis na never magkakaroon ng puwang sa isipan ko ang pag-aalala at pag-overthink. Once every other year ay ginagawa ni Luis ang lahat para makauwi sa Pinas para bisitahin ako hanggang sa nagkaroon kami ng isang anak. Ngayong taong ito ay nakatakda na rin kaming umalis ng Pinas para tumira sa Canada kasama ang asawa ko, Papa Dudut. Ito ang kwento namin ni Luis. Sana'y napakilig namin ang inyong Valentines. Maraming salamat po, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay. Shona. Mga kabarangay, tandaan na ang tunay na pagmamahal ay walang pinipiling kasarian. Maging bukas sana tayo sa pagkakaroon ng malayang pag-ibig at naway tanggapin natin ang lahat ng uri nito. Sapagkat sa huli, Dear Papa Dudut, sa mundong mapanghusga ay hindi na talaga may iwasang pagtaasan ng kilay ng mga tao ang dalawang nagmamahalan na mayroong malaking age gap. Ganyan ang sinapit ko noong napamahal ako sa isang binatang 10 taon ang agwat mula sa akin. 35 years old na ako ngayon, samantalang 25 years old naman ang boyfriend ko. Tawagin na lamang akong Marie, samantalang Hari na lang ang itawag ninyo sa boyfriend ko. Isa po akong masahista sa Morato na mayroong madilim na nakaraan. Lumaki ako sa isang pamilyang walang magulang. Tanging ang lola ko lang ang nag-alaga sa aming magkakapatid noong kami musmos pa lamang. Aminado naman po ako noong kabataan ko ay talagang walang direksyon ang buhay ko. Dahil walang magulang na gumabay sa akin. Napunta ako sa mga maling tao. Nagkaroon ako ng mga kaibigang walang ibang ginawa kung hindi ang sirain ang buhay nila. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil mas pinili ko ang barkada ko noon kesa sa edukasyon. Dahil sa barkada ay natuto akong magbisyo. Nalulong ako sa ipinagbabawal na gamot at ilang beses na rin po akong hinuli ng mga pulis dahil sa panggugulo. Pero nagbago ang lahat noong namatay ang lola ko. Naiwan sa akin ang responsibilidad na alagaan ang mga nakababata ko pang kapatid. Sa edad na 22 ay naging taga-silbi ako sa karinderya. Naging waitress ako sa bar, naging kasambahay at naranasan ko ring maging ticket seller sa isang terminal ng bus. Lahat ng iyon ay ginawa ko para sa mga kapatid ko. Hanggang sa isang kaibigan na nagpasok sa akin sa isang massage parlor. Inaral kong maging massage therapist. At simula noon ay doon na po ako nagtrabaho hanggang sa kasalukuyan. Doon ko na rin po nakilala si Harry.
Sir? Sir? Hala, tulog na yata. Sir, tapos na po tayo. Tapos na ba? Opo, sir. 1 oras na ba yon? Opo, nakatulog kasi kayo kaya hindi nyo na namalayan yung oras. Sarap kasi ng hagod mo eh. Ano nang sunod? Sunod. Pwede na po kayo magbihis. Nandito po yung damit nyo. Ha? Magbibihis na? Hindi ba pagkatapos ng masahe may ginagawa pa? Ano pong ginagawa? Yung happy ending? Happy ending? Walang ganun dito. Ang bastos nyo naman. Ha? Sabi kasi ng kasama ko, sorry, akala ko kasi Hindi kami nag-extra service kung yun pong iniisip nyo. Magandang reputasyon ng spa namin. Extra service? Hindi, sorry. Nagkaroon lang siguro ng misunderstanding. Misunderstanding daw. Ang sabihin nyo, manyak kayo, manyak. Nagpunta kayo rito para magpamasahe, hindi para mangmanyak ng therapist. Hindi naman sa ganun. Ganito kasi yung nangyari. Sandali lang Mag-i-explain ako. Hindi ako manyak, okay? Nilibre lang ako ng kasama ko rito kasi birthday ko nung nakaraan. Ang sabi niya, may ganon. May parang happy ending daw kayo rito. Ay hindi, walang ganon. Makakaalis na po kayo. Ang sungit mo naman. Ako pa yung masungit ikaw tong manyak. Kahit hindi nyo na ako bigyan ng tip, basta umalis na kayo rito. Oo, eto na. Aalis na ako. Asan yung damit ko? Ayan, magbihis ka na para makaalis ka na rito. Salamat. Teka, aalis ka na? Oo, lalabas na ako. Baka kung ano pang gawin nyo sa akin dito. Sandali lang. Miss naman. Hindi ako ganong tao. Hindi ako manyakis. Kung ano man yung sinabi ko kanina, kalimutan mo na yon. Ikaw siguro yung klase ng tao na laging nagpupunta sa iba't ibang spa para lang maghanap ng extra service, no? Ganon ka na ba katigang? Hindi First time ko nga magpamasahe eh. Ngayon lang ako nakapasok sa massage parlor. Paano mo nalaman yung tungkol sa extra service kung hindi mo pala ginagawa yun? Nasabi lang yun ng kaibigan ko. Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin ng happy ending eh. Basta ang sabi lang sa akin ng kaibigan ko, pagkatapos ng masahe, may happy ending daw. Kapag hindi daw ginawa yun, itanong ko raw. Happy ending, extra service, iisa lang yon. Para yun sa mga taong gustong magpalabas ng init ng katawan at hindi yun ginagawa rito sa amin. Pasensya na, hindi ko naman alam eh. Malilintikan talaga sa akin yung kaibigan kong yun. Pinahiya pa ako. Totoo ba na hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng happy ending? Hindi nga. Ngayon ko lang nalaman kung ano yun. Pinagtripan ka siguro. Malamang, ganun na nga talaga ang nangyari. Pasensya na talaga Dadagdagan ko na lang yung ibibigay kong tips sa'yo para kahit papano makabawi ako. Ikaw ang bahala. Pero pwede bang atin na lang yung nangyari dito? Huwag mo nang ikwento sa mga kasama mo. Nakakahiya kasi. Depende sa tip na ibibigay mo. Oo, ako nang bahala sa tip mo. Teka, nasa na ba yung bag ko? Nandun sa upuan. Sandali, kukunin ko lang yung wallet ko. Bibigyan kita ng tip. Huwag mo lang sabihin sa labas yung nangyari. Papadudot pagkatapos ng pagkikita namin yon ay hindi ko inaasahang makikita ko ulit si Harry. Sa sumunod na linggo ay bumalik siya sa massage parlor na pinagtatrabahuhan ko at nirequest ako na maging masahista ulit niya. Nung una ay umayaw ako dahil inakala kong manyakis siya pero gusto lang daw niyang bumawi kaya nagpamasahe ulit siya. At dahil matumal ang customer noong time na yon ay pumayag na lamang ako dahil sayang din ang kita at baka mapagalitan pa ako ng boss ko. Sa kabuuan ng masahe ay walang ibang ginawa si Harry kundi ang makipagkwentuhan sa akin. Hindi na siya nagsubok pa na bastusin ako. Patunay na nagsisisi na nga siya sa naunang ginawa niya. Pinatawad ko naman siya noong panahong yon, Papa Dudut, dahil kahit papaano ay nakilala ko siya ng kaunti noong nagkwento na ito tungkol sa buhay niya. Nagtatrabaho raw siya sa komisari ng isang meat shop. Laking palengke siya dahil ang dating trabaho ng kanyang ama bago ito naging OFW ay ang magkatay ng bakat baboy na ibinebenta nila sa palengke. Doon siya natuto sa iba't ibang klase ng mga karne na siya na ring naging trabaho niya kalaunan. Bago umalis sa massage parlor si Harry ay hiningi niya ang FB account ko at dahil naaaliw ako sa kanya ay ibinigay ko naman po ito. Online na namin sunod na kinilala pa ang bawat isa. Noong naging komportable na kami sa isa't isa ay inaya ko ni Harry na kumain sa labas. Noong nagkaroon ako ng day off at pinaunlakan ko naman siya, Papa Dudut.
yatang makatikim ng pagkain sa lugar na to ah. Talaga ba? Oo, karaniwan kapag kumakain ako rito sa mall, yung mga kilalang fast food na yung pinupuntahan ko. Mabuti na lang pala dito tayo napunta. At least may matitikman kang bago. Wala naman tayong choice eh. Nagpunta tayo rito kung kailan maraming tao sa mall. Punuan tuloy yung mga kainan. Maiba tayo. Ilang taon ka na palang masahista? Nasa 7 taon na rin siguro. Matagal na rin pala. Yun talagang inaral mo? Hindi ako nakapagtapos sa college. Bakit naman? Mahabang kwento. Sabihin na lang natin na suwail ako nung kabataan ko kaya hindi naging magandang takbo ng buhay ko nun. Pero ngayon, Syempre hindi na. Nagbago na ako simula nung namatay yung lola ko. No choice naman ako eh. Ako yung pinakamatanda sa aming magkakapatid kaya ako yung naghanap buhay. Hindi ko rin naman matiis yung mga kapatid ko na kumakalamang sikmura kaya ako yung gumawa ng paraan para mapakain sila. ilan ba kayong magkakapatid? 3. Wala rin silang tinapos pero may kanya-kanyang trabaho at buhay na yung mga yun ngayon. Paano ka naman napasok sa pagiging masahista? May kaibigan akong tumulong sa akin. Nag-training ako tapos nung nakapasa, kinuha nila akong massage therapist. Ganun pala. Ikaw naman, anong kwento ng buhay mo? Ako naman yung tatay ko, OFW sa Saudi. Tapos yung nanay ko naman, tindera. May isa akong kapatid. Katulad mo, parang ako na rin yung naging father figure sa kapatid kong yon. Kasi simula nung pinanganak siya, hindi na niya naranasang magkaroon ng ama sa tabi niya. Gawa nga na nasa abroad ang tatay namin. Siguro sobrang close nyo ng magkapatid kasi dadalawa lang kayo eh. Kung mas may higit pa sa sobra, ganun ang pagsasama namin ng kapatid ko. Mabuti ka pa. Kami ng mga kapatid ko, parang hindi kami galing sa iisang matris eh. Bakit naman? Hindi ba kayo magkakasundo? Magkakasundo naman kami pero hindi kami sanay na nagpapakita ng emosyon para sa isa't isa. Yung para bang, wala lang. Basta ba alam naming okay ang isa't isa, okay na yun. Di ko alam ang term para dun eh. Parang wala kayong intimacy? Oo, yun nga, parang ganun. Pero wala namang problema sa amin yung ganun kasi kapag may nangailangan naman sa amin, nagtutulungan pa rin naman kami. May mga ganun talagang pamilya. Lalo na kapag nasanay yung mga bata na yung mga matatandang kasama nila hindi sila nagpapakita ng emosyon. Na-adapt nila yung nasa paligid nila. Tulad na lang sa pamilya namin. Sobrang sweet nila nanay at tatay sa akin nung bata ako. Kaya nung lumaki ako, ganun din ako sa kapatid ko. Teka, ilang taon na ba tong kapatid mong to? 15 years old. 15 years old? Ang layo naman yata ng agwat niyong dalawa. Oo, akala ko nga magiging only child lang ako nun eh. Pero nasundan ako nung nagbakasyon si tatay. So, ilang years ang agwat niyong magkapatid? 7 years. 7 years? Ibig sabihin 22 ka pa lang? Oo, 15 yung kapatid ko. Tapos 22 naman ako. Bakit? Sandali lang. Totoy ka pa pala eh. 22? Hindi halata ah. Kung makatotoy naman, Kumpara sa edad ko, totoy ka talaga. ilang taon ka na ba? 32. 10 years ang agwat nating dalawa. Hindi pwede yun. Baka mamaya sabihan pa ako na tirador ako ng mga bagets. Wala namang problema sa akin yun eh. Wala nga sa'yo, pero sa mata ng mga tao, problema yun. Baka matawag pa akong pedophile. Hindi naman ako underage eh. Kahit na. Alam mo, pagkatapos nito, tapusin na natin to, okay? Ha? Bakit naman? Hindi tayo bagay sa isa't isa. Masyado akong matanda para sa'yo. Papadudot, sobrang na-turn off talaga ako kay Harry noong nalaman kong 22 years old pa lamang siya. Hindi ko yon inaasahan dahil mature na ang itsura niya dahil sa balbas sarado nitong mukha. Isa pa ay napaka-mature din niyang mag-isip at magsalita kaya hindi ko aakalaing totoy pala siya. Nasayangan lamang ako dahil medyo nagkakaroon na ako noon ng feelings para kay Harry. Yun nga lang dahil bata pa siya. Ayoko na mismo ang umiwas. Ayokong maging babysitter sa isang relasyon kaya hindi talaga ako pumapatol sa mga mas bata sa akin. Iniwasan ko siya ng ilang araw pero hindi nagpaawat itong si Harry. Lagi pa rin niya akong chinachat kahit na hindi ko na siya nire-replyan. Nagpupunta rin siya sa pinagtatrabahuhan ko para kausapin ako kahit na ilang beses ko na siyang pinagtabuyan. Pero dahil bata at matigas ang ulo ay hindi ako tinantana ni Harry.
Nagpatuloy siya sa pangungulit sa akin, Papa Dudut, hanggang sa maging ang mga kasamahan ko sa trabaho ay naaawa na rin sa binata. Nakonsensya din naman ako sa ginagawa kong pag-iwas sa kanya kaya sa huli ay pinansin ko na rin si Harry. May kakaibang karismang dala kasi si Harry sa totoo lang. Kaya niyang paibigin ang mga tao sa paligid niya. Makulit siya pero sa parehong pagkakataon ay hindi mo siya maituturing na mas bata kesa sa'yo dahil kaya niyang makipagsabayan sa mas nakakatanda kesa sa kanya. Sa pagtagal, Papa Dudut, ay unti-unti ring bumigay ang puso ko para kay Harry. Hanggang sa isang araw ay naramdaman ko na lang na nahulog na ang loob ko para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung nagayuma ba ako o dahil magaling lang talagang manligaw sa akin si Harry kaya niya ako napaibig. Hindi ko talaga inaasahan noon na magkakagusto ko sa kanya dahil nga sa age gap namin. May pag-aalinlangan man ay sinagot ko siya. Sa kabila ng malaking pagkakaiba ng edad naming dalawa ay hindi ko naramdaman na mas bata si Harry kesa sa akin. Matalas siyang mag-isip at napakalawak ng pangunawa niya na dinaig pa ako na mas matanda kesa sa kanya. Kaya tuloy tuwing magkasama kami ay parang kaedad ko lamang kung ituring ko siya dahil hindi ko ramdam ang pagkabata niya. OFW ang ama ni Harry na mahigit 2 dekada nang nagtatrabaho sa Saudi. Panganay siya at ang nakababatang kapatid niya ay malaki rin ang agwat ng edad niya. 7 years ang pagitan nilang dalawa at matagal bago nasundan si Harry dahil nga nasa abroad ang tatay nito. Kahit na ganoon ay sobrang close ni Harry sa kapatid niyang si Sean. Parang siya na rin kasi ang tumayong ama ng kanyang kapatid. Bilang siyang pinakamatandang lalaki sa kanilang pamilya. 7 buwan na tumagal ang relasyon naming dalawa ni Harry bago niya naisipang ipakilala ako sa nanay at kapatid nito. Noong nalaman ko ang plano niya ay umayaw ako. Natatakot kasi ako na baka hindi ako matanggap ng nanay niya. Pero naisip ko rin na darating din naman ang araw na magkakatagpo kaming dalawa kaya hindi ko na dapat patagalin pa ang kabang nararamdaman ko. Sa huli pumayag ako makipagkilala sa nanay ni Harry, Papa Dudut. Nay, pasuyo naman ako. Pakiayos na po yung lamesa. Malapit nang matapos tong niluluto ko. Oo, heto na. Inihanda ko na. Sino ba kasi itong bisita mo at talagang naghanda ka pa ng makakain? Basta, importante po tong tao na to para sa akin. Girlfriend mo ba yung darating? Nakita ko kasi nung nakaraan may ka-video call kang babae eh. Basta po, makikilala nyo na siya mamaya. Mukhang importante para sa itong bisita mo ah. Talagang ikaw pa ang nagluto para sa pananghalian ngayong araw. Oh, nandyan na yata siya. Sandali, papapasukin ko lang siya. Ikaw muna rito, Nay. O sige, ako na dyan. Salamat. Talaga tong batang to, oo. Hay, ang bilis talaga ng panahon. Nagbibinata na ang mga anak ko. Halika na. Sana lang Dito talaga tayo. mapunta sila sa Nandito tamang sa kusina tao si Nanay. para hindi na sumakit ang ulo ko. Oh, hello! Magandang tanghali po. Magandang tanghali rin sa'yo, Iha. Ito pala si Nanay. Nay, siya po si Maris. Siya po yung girlfriend ko. Sa wakas naman, nakilala na rin kita. Hari, pakicheck nga to kung luto na. Mukhang pwede na yatang hanguin. Pwede na po yan. Ako na po dyan para maihanda ko na yung pagkain. O sige, Iha, maupo ka muna. Salamat po. Sayang, si Sean wala ngayon. Di mo na siya naabutan. Saan ba siya nagpunta? Nandun yon sa kaklase niya. Gagawa yata sila ng project. Hindi ko alam, nagmamadali eh. Hindi na tuloy nakapananghalian. Ay, ganun po ba? Sayang naman. Hayaan mo, ipapakilala ka namin sa kanya sa susunod na dalaw mo rito. Taga saan ka pala? Mukhang malayo pa ang pinanggalingan mo ah. Sa Novaliches lang po ako. Talaga? May kumari ako dun eh.
Pero sa bagbag siya nakatira. Sa Tandang Sora naman po ako. Mabuti naman na isipan ka ng ipakilala nitong anak ko sa akin. Nagulat nga rin po ako eh. Bigla-bigla na lang siyang nakapag-isip ng ganito. Saan naman kayo nagkakilala? Mamaya na yung interview. Eto, kumain na muna tayo habang mainit pa to. Sa parlor po kami nagkakilala. Nakakatuwa nga yung araw na yun kasi nagpamasa. Nagpamasa yung kaibigan ko. Sinamahan ko siya tapos nakita ko si Maris doon. Kinuha ko FB niya tapos niligawan ko siya. Sinagot naman niya ako. Yun po ang love story naming dalawa. Yun nga po yung nangyari. Nagtatrabaho ka sa massage parlor? Opo, Ilang taon ka na ba? 32 na po ako. 32 ka na. Opo, malapit na nga po ako mag-33 eh. Hindi halata, no? Parang nasa 25 lang. 22 lang tong anak ko ah. Hindi ba parang masyado namang malayo ang agwat ninyong dalawa? Nay, wala naman yan sa edad eh. Hindi requirement ang edad sa pag-ibig. Pero hindi ba mas magandang maghanap ka ng babae na mas malapit sa edad mo? 10 taon ang tandaan ng girlfriend mo sa'yo oh. Pasensya ka na iha, pero nagulat lang ako. Okay lang po. O bakit naman si Harry ang nagustuhan mo? Nagkakaubusan na ba ng lalaking nasa 30 ang edad kaya naghanap ka ng mas bata? Nay, ano namang klaseng tanong yan? Nagtatanong lang ako. Gusto kong malaman kung bakit siya nagkagusto sa mas bata sa kanya ng 10 taon. Yun ba talaga ang trip mo, iha? Kahit wag mo nang sagutin yon, Maris. Nay, medyo nakakabastos naman yung tanong nyo. Wala namang masama sa tanong ko ah. Nagtatanong lang naman ako. Parang may gusto kasi kayong palabasin eh. Nagtatanong lang yung tao, ako pa yung masama. Kumain na nga tayo para matapos na to. Masakit para sa akin, Papa Dudut, na hindi ako tanggap ng nanay ni Harry para sa anak niya. Pero inaasahan ko na rin yon, Papa Dudut. Alam kong hindi normal para sa iba na makakita ng 2 taong nagmamahalan na malayong agwat ng kanilang edad, lalo na kung yung babae ang mas matanda. Pero kahit na ganoon man ang naging reaksyon sa akin ng kanyang ina, ay hindi nagpaapekto si Harry. Nagpatuloy pa rin ang relasyon naming dalawa. Hindi naging issue sa amin kahit na ayaw sa akin ang nanay niya dahil ayon kay Harry ay nasa 8 gulang na siya at karapatan niyang pumili ng taong mamahalin niya. Isa pa ay wala na raw magagawa pa ang nanay nila tungkol doon. Dahil hindi naman daw mahilig makialam ang nanay niya sa mga personal nilang desisyon. Ang mahalaga ay naipakilala na raw niya ako sa pamilya niya. Hindi ko inaasahan na tatagal ang relasyon namin ni Harry at hindi ko rin kasi ini-expect na mas lalo pa akong mapapamahal sa kanya sa mga susunod pang buwan ng pagsasama namin. Hindi ko naman ikakaila na minsan ay nagkakaroon kami ng tampuhan ni Harry. Normal lang din naman siguro yon sa mga magkasintahan. May mga araw na nagkakaroon kami ng pagtatalo lalo na pagdating sa oras. At may pagkakataon din na nagkakaroon ng selosan sa pagitan namin. Pero ang mga problemang yon na dumarating sa buhay namin ang mas nagpapatatag pa sa relasyon naming dalawa. Sa sobrang bilis ng mga oras ay hindi ko namamalayang 3 taon na pala ang dumaan. Simula nung naging kami ni Harry at noong mga panahong yon ay patuloy pa rin ang pag-usbong ng pagsasama namin. Pero ang nakakalungkot, kahit na 3 taon na kaming magkasama ni Harry ay hindi pa rin nagbago ang pagtingin sa akin ng nanay nito. Hindi pa rin siya pabor na ako ang girlfriend ni Harry kahit na sa tingin ko ay napatunayan ko naman ang pagmamahal ko sa anak niya. Araw-araw ko noon na hiling na sana'y magustuhan ako ng nanay ni Harry, lalo na noong isang balitang inihag nito sa kanyang buong pamilya, Papa Dudut. Maris, nandito ako. Hala, ikaw pala yung nakaupo rito. Hindi kita namukhaan ah. Nag-iba itsura ko, no? Umupo ka na. Salamat. Ano, bagay ba sa akin tong bagong hairstyle ko? Oo, mas gumwapo ka. Mukha ka tuloy sundalo. Bakit mo naman naisipang magpagupit ng ganyan?
Kasi special tong araw na to para sa akin. Special? Bakit naman? Mamaya ko na sasabihin kapag kompleto na tayo. May inaantay ka pa? Sino pa bang makakasama natin ngayong gabi? Inimbitahan ko rin si Nanay at Sean. Talaga? Ano ba kasing meron ngayon? Bakit mo kami dinala rito? Mukhang mahal pa naman ang pagkain dito sa restaurant na to. Sakto lang naman. Swak naman sa budget. Nag-order na pala ako ng pagkain natin para maihanda na nila ng mas maaga. Napaisip tuloy ako kung anong meron ngayon. Hindi naman natin anniversary. Wala namang may birthday sa atin, hindi rin birthday ng nanay mo. Basta, Sabihin mo na, naku-curious na ako eh. mamaya na kapag nandito na sina. Oh, nandyan na pala sila oh. Nay, nandito kami. Ang gara naman pala ng lugar na to, anak. Hindi mo sinabi. Eh di sana nagsuot ako ng mas magandang damit. Sabi ko naman sa inyo kanina na eh, ayaw nyo maniwala. Yan tuloy. Maupo na po kayo. Magandang gabi po. Ano bang okasyon, Harry, at naisip mong kumain sa ganitong klaseng lugar? Sige na nga, sasabihin ko na kung bakit. Total, tanong kayo ng tanong, sasabihin ko na. Eto, Ano yan kuya? Maris, Hala, kuya, bakit ka lumuluhod? alam mo kung gaano kita kamahal. Sa ilang taong pagsasama natin, napatunayan ko sa sarili ko na ikaw na talaga yung babaeng mamahalin ko hanggang sa pagtanda ko. Hari, Kaya kung pagbibigyan mo ko, gusto sana kitang pakasalan. Will you marry me? oo, syempre oo, pakakasalan kita, Hari. Magpapakasal na kayo? Anak, masyado ka naman yatang nagmamadali. Pag-isipan mo muna to ng maigi. Nay, ilang buwan ko na tong pinaghahandaan. Alam ko sa sarili ko na ito ang gusto ko. Gusto ko nang mapangasawa si Maris. Ang bilis naman yata kuya. Oo nga, ilang taon pa lang naman kayong magkasama eh. Marami pang pwedeng mangyari. Marami pa nga. At sabay naming haharapin ang mga pangyayaring yon bilang mag-asawa. Masyado ka pang bata para magpakasal. 25 na po ako. Sa tingin ko nasa sapat na edad na ako para magpakasal. Alam ko po na marami po kayong pagdududa sa relasyon namin ni Hari, pero makakasiguro po kayong hindi malitong gagawin namin. Mahal po namin ni Hari ang isa't isa. Kahit anong sabihin ninyo, para sa akin, masyado pa rin tong mabilis. Handa na ba kayo sa mga responsibilidad ng mag-asawa? Baka naman masyado lang kayong na-excite. Kung ako ang tatanungin dito, hindi ako pabor. Nay, suportahan niyo na lang po kami. Hindi, aalis na ako. Nay, sandali lang! Sorry kuya, pero agree ako kay nanay ngayon. Masyado pang maaga. Pati ba naman ikaw, Sean? Maiwan ko na muna kayo ha. Habulin ko lang si nanay. Wala siyang kasama pa uwi eh. Yun na nga po ang nangyari, Papa Dudut. Hiningi ni Harry ang mga kamay ko sa harapan mismo ng kanyang nanay at kapatid. Maging ako ay nagulat dahil hindi ko inaasahan na gusto na pala akong pakasalan ni Harry noong mga panahong yon. Hindi man maganda ang naging reaksyon ng nanay ni Harry sa ginawa nitong pag-propose sa akin, ay iba yung saya pa rin ang naramdaman ko. Sa katunayan ay kinilig pa nga ako dahil sa imagination ko lang naisip ang mga bagay na yon. Pero noong time na yon ay ako na mismo ang naka-experience ng sarili kong marriage proposal. Sa mga sumunod na buwan ay sinimulan naming pagplanuhan ni Harry ang pag-iisang dibdib namin. Simple lang naman ang magaganap na kasal, pero kahit gaano pa kasimple, ang kasal ay medyo magastos pa rin po ito. Kaya naman nag-offer na akong tumulong sa mga gastusin kahit na si Harry na ang umako nito sa tulong ng kanyang tatay na OFW na sa kasamaang palad ay hindi makaka-attend sa kasal namin. Una naming binuo kung sino-sino ang dadalo sa kasal. Dahil hindi naman ito magarbo ay mga espesyal na kaibigan lang ang imbitado. Naisip din namin na sa bahay na lang nila Harry gawin ang reception. Pagdating naman sa isusuot kong wedding dress ay matagal ko nang pinag-ipunan ang bagay na yon. Kaya naman ako na ang gumastos para doon. Sa kalagitnaan ng pagpaplano namin ng kasal ni Harry ay nagulat ako sa biglang pagbabago ng ugali ng nanay nito. Kung noon ay ayaw niya akong pansinin at kausapin, noong malapit ng kasal ay bigla na lamang naging malambot ang puso nito para sa akin, na siya namang ikinagulat ko
ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung paano ko pakikitunguhan ng isang taong matagal na nagkaroon ng galit sa akin. Simula nung naging kami ni Harry ay walang ibang ipinakita sa akin ng nanay niya kundi ang pangbabastos at pagpapamukha sa akin na hindi kami bagay ng anak niya. Para bang milagro na isang umaga ay bigla na lamang siyang bumait at tinanggap ako bilang magiging manugang niya. Naisip ko na baka kinausap ni Harry ang nanay niya kaya siya nagkaroon ng chance na magbago. Awkward man noong una pero tinanggap ko na lang din ang pagbabagong yon. Pinalampas ko na lamang ang mga kasalanang ginawa niya sa nagdaang mga taon kahit na hindi siya humingi ng sorry sa akin. Hindi nga naglaon ay unti-unti rin kaming naging close ng nanay ni Harry. Nakakatuwa dahil napakarami niyang input sa kasal namin. Dahil sa kanya ay marami kaming natipid na gastusin para sa kasal. Habang papalapit na noon ang araw ng kasal namin ni Harry ay bigla namang nagkasunod-sunod ang mga problemang dumating sa amin. Una ay biglang umayaw ang nakausap namin na sana'y magluluto para sa reception. Ayon sa kanya ay meron daw emergency sa bahay nila. Sumunod naman ay ang invitation card na inedit ng kapatid ni Harry na si Sean. Kung kailan ipapaprint na namin ito ay biglang na-delete ang kopya nito at hindi na ma-recover pa kaya kinailangan niyang gawin ulit ito. Pakiramdam ko noon ay mayroong nananabutahe sa amin at isang tao lang ang pumasok sa isip ko noon. Walang iba kundi ang nanay ni Harry na dati nang hindi pabor sa pagsasama namin ng anak niya. Kinausap ko si Harry tungkol doon pero hindi siya naniniwala na magagawa yon ng nanay niya. Pero napatunayan kong may nananabutahe nga sa aming dalawa nung dumating ang wedding invitation na pinaprint namin. Napansin ko na mali ang date na nakasaad doon. Nagsimulang mag-init ang ulo ko at kinompronta ko ang nanay ni Harry dahil sa mga nangyari. Harry! Harry! Oh, bakit? Dumating na yung wedding invitation na pinaprint natin. Tingnan mo to. Patingin nga. Wow, ang ganda! Galing talaga ni Sean mag-edit, no? Hindi! Tingnan mo to. Check mo yung date. Bakit? Mali yung date, Harry. Ano ba yan? Ang mahal-mahal ng printing. Paano nangyari yan? Akala ko ba na-check mo bago ipinaprint? Na-check ko naman eh. Inisa-isa ko lahat at tama lahat ng detalye bago ko sinend sa magpiprint. Eh paano nag-iba yung date? Di ko alam. Sean! Sean, halika nga rito. Bakit kuya? May pinalitan ka ba rito sa wedding invitation na ginawa mo? Wala, bakit? Anong meron? Napalitan yung date. Imbis na 24, naging 27. Ha? Paano nangyari yun? Eh di ba nga pinacheck ko pa sa inyo? Nagprint pa nga ako ng sample eh. Oo nga, yun nga rin pinagtataka ko eh. Baka naman sa printing nagkamali. Tinawagan ko agad sila kanina. Ang sabi nila, wala silang ginalaw sa soft copy ng invitation. Print lang daw nila yun as it is. Baka naman di mo na-check ng maayos ate. Hindi. Alam kong tama lahat ng detalye doon bago na isend sa printing press. Kung hindi nila ginalaw yung invitation bago i-print, ibig sabihin, dito yun ginalaw. Eh sino magpapalit ng date nun? May hinala na ako kung sino. Sino? Nanay mo. Siya lang naman yung may ayos sa relasyon natin, di ba? Ano? Hindi ba magkaayos na nga kayo? Tinutulungan na nga niya tayo sa preparasyon natin sa kasal eh. Bakit niya sisirain yun? Ate, hindi magandang manisi ng ibang tao lalo na kung wala ka namang pruweba. Eh ano to? Tong invitation na to? Hindi pa ba to pruweba? Hindi ako, hindi si Harry, hindi ikaw. So sino pa bang pwedeng gumawa nito? Sandali lang tatawagin ko si nanay para matapos na to. Maiwan ko muna kayo. Ayoko tong ginagawa mo na pinagbibintangan mo si nanay. Sino pa bang ibang gagawa nito kundi siya lang din naman? Nag-usap na kaming dalawa. Ginagawa naman niya yung makakaya niya para tanggapin tayo. Nangako siya sa akin na susuportahan niya ako sa plano kong bumuo ng pamilya kasama ka. Kaya alam ko na hindi gagawin ni nanay yung binibintang mo.
Sa tingin mo gusto kong magbintang? Wala namang mangyayaring ganito kung walang naninira sa kasal natin eh. Hindi mo ba napapansin na sunod-sunod na yung mga aberya habang papalapit yung kasal natin? Oo, pero baka nagkataon lang naman siguro yun. Hindi, may nananabutahe sa kasal ko, Hari. Kasal natin. Hindi lang ikaw ang ikakasal, Maris. Dalawa tayo. Oy Maris, ano tong sinasabi ni siya na sinira ko raw yung wedding invitation ninyo? Ayan po, tingnan niyo yung date na nakalagay sa invitation. Napalitan yung araw ng kasal. Ano? Bakit napalitan? Ikaw din daw nagpalit niyan, Nay, sabi ni Ate Maris. Bakit ko naman papalitan yung date? Eh wala nga akong kaalam-alam kung paano gumamit ng computer eh. Paano ko mapapalitan yan? Eh sino namang gagawa nito? Sino bang may ayaw na ikasal kami ni Hari? Hindi ko alam. Basta sigurado ako na hindi ko magagawa yan. Alam nyo, invitation lang yan. Magagawan pa natin yan ng paraan. Paano? Ubus na yung budget natin. Ako nang bahalang didiskarte. Amin na yan. Sean, kunin mo lahat ng invitation. Aayusin natin. Sige po, kuya. Simula noon ay nag-decide kami ni Harry na wag nang makialam ang nanay nito sa preparasyon ng kasal namin. May tampo man ay nirespeto ito ng kanyang nanay at hindi na nga siya sumali pa sa anumang desisyon na ginawa namin para sa kasal. Simula noon ay ako na ang tumitingin sa lahat ng ginawang preparasyon para masiguradong wala ng aberya na dumating. At dahil kapos na nga ang budget ay tinaparan na lang namin ang date ng invitation namin bago namin ito pinadala sa mga kamag-anak at kaibigan. Kung tutuusin ay napakasimple lang naman ang kasal na magaganap. Kompleto na po ang lahat. May magluluto na para sa reception dahil may nagregalo sa amin ng isang baboy na siyang kakatayin sa mismong araw ng kasal. May mga ninong at ninang na rin kaming napili. Ang mga abay ay kanya-kanyang dala ng isusuot nila dahil hindi naman ako mitikuloso pagdating doon. Basta umayon lang sila sa kulay na napag-usapan. Meron na ring narentahan si Harry na gagamitin para sa kasal samantalang ako ay dumating na ang na-order kong wedding gown na matagal ko ring pinag-ipunan. Handa na noon ang lahat. Gabi bago maganap ang kasal, ay sa bahay nila Harry na ako nagstay dahil mas malapit ang bahay nila mula sa simbahan kung saan kami ikakasal. Pero pagising ko kinaumagahan, ilang oras bago ang kasal ay nanlumo ako noong nakita ko ang wedding dress ko na sira-sira na, Papa Dudut. Bakit? May papakita ko sa'yo. Hindi ba bawal magkitang groom at bride bago ang kasal? Pamahiin yun. Wala akong pakialam sa pamahiin na yan. Tingnan mo tong dress ko. Bakit? Anong nangyari sa dress mo? May sumira sa dress ko, Hari. Patingin nga. May gumupit sa damit ko. Ngayon, sabihin mo sa akin na walang nananabo tayo sa kasal natin. Sino namang gagawa nito kung kailan ikakasal na tayo mamaya? May isang tao lang sa isip ko na pwedeng gumawa nito. Teka, saan ka pupunta? Antayin mo ako! Ate, kain na raw tayo para makapaganda ka Nasaan na. ang nanay mo? Nasa kusina. Bakit? Nay! Kuya, bakit galit na galit si ate? May sumira sa dress niya. Ha? Sino naman gagawa nun? Hindi ko nga rin alam eh. Pero si nanay ang pinagbibintangan niya. Si nanay? Kuya, baka anong gawin niyo ate kay nanay ha? Kaya nga halika na, sundan natin siya. Nay! Nay, nasan ka? O Maris, gising ka na pala. Ikaw bang gumawa nito? Ano yan? May sumira sa wedding dress na isusuot ko sana mamaya sa kasal. Ano? Patingin nga! Huwag na kayong magkunwari. Kayong gumawa niyan. Hindi ko magagawa to. Bakit ko naman sisirain ng damit mo? Ikaw lang naman ang may ayaw sa akin simulat sa puli. Hindi ba ayaw niyo sa akin kasi mas matanda ako ng 10 taon kaysa sa anak niyo? 4 lang tayo nandirito. At sa ating 4, ikaw lang ang nakikita ko makakagawa nito. Maniwala ka sa akin, hindi ko gagawin yan sa'yo, Maris. Hindi ko magagawang sirain ang kasal ninyo ni Harry. Pero Nay, tama si Maris. 4 lang tayo rito sa bahay. Kanya na ba talaga ang tingin ninyo sa akin? Oo, ayokong magkatuluyan kayo nung una. Pero ano pa bang magagawa ko kung nagmamahalan talaga kayo? Ang gusto ko lang naman,
Magkaroon ka ng maayos na buhay, Hari. Noong una, nagduda ko na masyado ka pang bata at baka paglaruan lang ni Maris ang puso mo. Pero nung nakita ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa, ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Tinanggap ko na ang katotohanan na ikaw na talaga ang mahal ni Hari, Maris. Kaya hindi ko magagawa ang ibinibintang mo sa akin. Kung ganun, bakit? Bakit niyo sisirain Tama na yan! Ako yung sumira sa damit mo, Ate Maris! Ano? Hindi si nanay ang may ayaw na ikasal kayo. Ako yung may ayaw. Sean, ayaw mo ikasal kami ng Ate Maris mo? Pero bakit? Ayokong mawala si kuya. Siya lang yung natatakbuhan ko pag may problema ako. Siya lang yung taong nakakaintindi sa akin. Hindi pa ako ready na maiwan mag-isa. Masyado pang maaga. Pero hindi naman kita iiwan eh. Ikakasal lang kami. Pero magiging kuya mo pa rin ako. Hindi yun magbabago, Sean. Ibig sabihin, ikaw rin bang nagpalit ng date sa wedding invitation? Oo, ako lahat ang gumawa nun. Kaya wag yun ang pagbintangan si nanay. Anak, bakit mo naman nagawa yun? Nay, wala na nga si tatay dito eh. Pati si kuya mawawala rin. Ayoko. Pero nandito naman ako Anak, hindi ka maiiwang mag-isa. Sorry kuya. Sorry Ate Maris. Gusto naman talaga kita para kay kuya ate pero natatakot lang naman ako. Natakot ako na mawalan ulit ng kakampi dito sa bahay. Oo, nandyan nga si nanay pero iba pa rin kasi yung may kasama akong lalaki na mas makakaintindi sa mga pinagdadaanan ko eh. Kaya pasensya na talaga kayo. Sean, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Sundan mo na siya, Hari. Kailangan ka ng kapatid mo ngayon. O sige. Maris, sana mapatawad mo si Sean sa nagawa niya. Bata lang siya, kaya hindi pa niya alam ang mga pinagagagawa niya. Hindi ko po alam. Naguguluhan na ako. Dapat po ba wag na lang naming ituloy itong kasal na to? Wag! Ituloy niyo to. Ilang buwan niyo tong pinaghandaan. Hindi pwedeng hindi to matuloy. Pero anong isusuot ko ngayon yan? Yung trahe de boda ko nung kinasal ako, nakatago yun sa kwarto. Pwede mong gamitin kung gusto mo. Talaga po? Oo naman. Magkapareho naman tayo ng katawan nung kabataan ko. Kaya tiyak ako na kasya sa'yo yun. Kung hindi man, ipapatawag ko na lang yung kumari kong sastre para may adjust yung damit kung sakali. Halika na, isuot mo para makita natin kung kasya ba. Salamat po, Nay. Walang anuman. Pasensya na rin po kung kayo yung pinagbintangan ko. Huwag mo nang isipin yun. May mas malaki pa tayong problema dyan na kailangang ayusin bago ang kasal ninyo. Halika na, samahan mo ako sa kwarto. Maayos naman naming naidaos ang kasal, Papa Dudut. Medyo luma man ang trahe de boda ng nanay ni Harry na ginamit ko noong kasal ay masaya pa rin ako na naging successful ang pag-iisang dibdib namin. Sa katunayan ay mas naging meaningful pa nga ito dahil ibig sabihin lang noon ay talagang tanggap na nga ako ng biyenan ko bilang parte ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagpapahiram niya sa akin ng kanyang wedding dress. Patuloy noon ang paghingi ng tawad ni Sean sa amin dahil sa ginawa niya. Ganon din na humingi rin ako ng kapatawaran sa nanay ni Harry dahil pinagdudahan ko ang kabutihang loob na ibinigay niya sa amin. Pinagsisihan ko rin na siya ang sinisisi ko na nanabutahe sa kasal namin. Nagkapatawaran kaming lahat at sa mga sumunod na buwan ay naging maayos na ang relasyon ko sa pamilya ni Harry. Nangako rin naman si Harry kay Sean na kahit bubukod na kami para makabuo ng sariling pamilya ay hindi naman niya tuluyang tatalikuran ng kapatid niya. Patuloy pa rin niya itong sosuportahan kahit na hindi na sila nakatira sa iisang bahay. Papadudod sa ngayon ay may isa na kaming anak ni Harry at mukhang masusundan na ulit ito ng pangalawa. Ang tanging hangad na lang naming mag-asawa ay maging payapa ang pamilya namin sa mga susunod pang taon. Ito po ang kwento ko at sana po ay nagustuhan ninyo ang ibinahagi ko sa inyo, ang inyong forever kapuso at kabarangay Maris.